Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng taniwan ng Bandar Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang bantao ay hinggil sa issue ng pag-aproba ng House Committee on Social Services sa Walang Gutom 2027 DSWD Food Stamp program nito to eradicate hunger at ito yung flagship program ng DSWD sa bagong Pilipinas. So PBOY support on DSWD food stamp approval in Congress. So inaprubahan ng House Committee on Social Services sa ating Kongreso ang programa ng DSWD na ito to institutionalize the Walang Gutom 27 food stamp program. So ito yung ating tinungayang topic o issue ngayon na yung ating DSWD ay yung kanilang flagship program na food stamp ay inaprubahan ng komite noong sa food sa social services. So ngayon ito ay babasahin pa sa ating kongreso at ipapasa hanggang sa tuluyan na ito maging batas at ito ay mandato na ipapatupad ng ating DSWD para matulungan yung ating mga kapuspalad o yung mga vulnerable sector na walang trabaho, walang sapat na kinikita na ating mga kababayan. So, pinasasalamatan ng DSWD from spokesperson Irene Dumlao ang House Committee on Social Services sa pag-aproba nito ng nasabing food stamp program nila mula doon sa ipinapasang House Bill A 532, 8899, 110 and 10202. So yan yung mga bill na series of bill na iba't ibang bill na House Bill. It's been inihahain sa Kongreso para diyan sa pag-institutionalize noong food stamp o yung services na yan na pinaglilingkod ng ating DSWD. So nasa 300,000 beneficiaries ang maaaring maserbisyuhan muna nito at nais ng mambabatas na kung may pondo ay paabutin ng nasa 5,000 ang ayuda from 3,000 original fund. So bali kasi itong program na ito ng food stamp 3,000 yung iaayuda doon sa nasa 300 beneficiaryo. So yung all over the Philippines 300,000 yung maaaring mabigyan ng benefisyong ito na nasa 3,000. So ngayon nasa committee ng social services pabuti na nga naman nila ng 5,000. So magandang bagay yun, di ba? So kung may pondo, so ang MSP fund o binibigyan nito na sa beneficiaryo ang accreditable value na mabibili sa accredited retail store. So bibigyan sila nung card. So yung card na yon ay parang debit card yun ang ibibili nila noong mga pagkain na para sa kanilang para makasuporta sa kanila, makatulong sa kanilang pamumuhay kung kapos yung kanilang kinikita bilang beneficiary. So nasa 1.8 billion fund naman ang nilaan ng DSWD dito. Kaya lamang ay kung papaabutin na nasa 5,000 ata ay 100,000 lamang ang maaaring naibigay at nais nilang pondohan ng buong 300,000 beneficiaries kung pupondohan ito ng DB. So yun, maganda yun dahil mas maganda ang pondo ng DB. Sino mo, yung 300,000 malaking tulong yun from the
siguro na mahigit na 1,000,000 o kulang-kulang na 2,000,000 ang mga Pilipino na unemployed or underemployed. So ngayon, yung unemployed at underemployed na yun ay yun yung mga hindi kumikita ng sapat. So ngayon, yung 300,000 malaking bagay yung makatulong doon sa mga unemployed na yun o underemployed na hindi sapat yung kita. Alinsabay niyan yung ayuda nung Pantawid Kapamilya. So halos dalawa yung kanilang programa na makatutulong doon sa mga kapuspalad o maliit yung kita. So mas maliit yung Pantawid nga lang kaysa dito, mas malaki to. Kaya parang limitado nga lamang yung matutulungan to, nasa 300,000. Yung Pantawid, milyon na tutulungan nun na mga kapuspalad natin mga kabayan na unemployed, underemployed, mga ganun. So ang human rights promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng pag-aproba ng food stamp program ng DSWD ay ating mariing sinusuportahan ito at isinasaboses sa mamamayang Pilipino at Kongreso, Senado na suportahan ng programang ito upang ma-institutionalize ito at makatulong sa ating mga kababayan nagkikahos o nagugutom. So malaking bagay ito na programa ng ating DSWD na mapondohan ito taon-taon para matulungan yung mga kapuspalad doon sa ating status ng ating ekonomiya na hindi naman wala tayong full employment or hindi lahat may trabaho at mayroong kinikita ng sapat. So ngayon ay itong ayuda ng DSWD yung social services ay makatutulong doon sa kawalan ng trabaho, hindi pa natin maabot ang full employment. So ito yung malaking bagay na makatulong sapagkat karapatan din ng sino mang Pilipino o nakatira sa bansang ito na sila ay makinabang doon sa ating yaman ng bansa na kung saan ay nakikinabangan ng ilan lamang natin mga kabayan na nakapamumuhay ng sapat o may sapat na kita. So kaya yung mga walang kinikita o hindi sapat na kita, so they have to be support o mabigyan ng assistance ng ating pamahalaan to DSWD. So ngayon maganda. So yan yung ilan na mga trabaho ng ating DSWD. Pero syempre ang higit sa lahat yan ay pag-ibayuhin ng pamahalaan, full employment. So malaking bagay ang makatulong ito at dagdag tulong din ito doon sa Pantawid Kapamilya program upang walang Pilipinong gutom. So both program ng DSWD ay malaking solusyon sa kawalan ng sapat na trabaho, lalo na o totally walang kita. So malaking bagay yung programa ng DSWD din yan at kung may institutionalized or ito ay yung tulong ng DSWD aside from kasi kaya na institutionalize nila dahil nga sa yung ating bansa ay hindi naman maabot yung total employment. So kanilang nagiging kanilang na kailangan magkaroon sila ng ganitong programa para ma-sustain yung mga walang trabaho. So but definitely higit sa lahat ay pag-ibayuhin ng ating pamahalaan ang mabigyan ng mahusay na trabaho ang lahat ng mga Pilipino. O wika nga maabot natin ng full employment at standard ba ang kita upang walang Pilipino magkikahos at magutom o maghirap kundi ayon sa karapatan ang pamumuhay. That's the goal. So dapat yung ating pamahalaan, so ano man yung administrasyon, mula dito sa administrasyong ito, ano man yung nagawa noong nakaraan, kanyang pag-ibayuhin para maabot yung full employment. So that's the goal of our government, dapat maabot yung full employment na lahat ng Pilipino makapagtrabaho, may trabaho at sapat yung kita. Standard ika nga na binabalangkas ng ating karapatang banta. So with that, walang maghihirap mabubuting na Pilipino. Everybody lives according to the
karapatang pantao. So yung kapag tayo namuhay according sa karapatang under our democracy, so ano yun, wala naghihirap, sapat yun, standard, ka nga standard na pamumuhay. So ibig sabihin, pag standard, para ka nasa ano, yung ano ba yung standard na ika nga, para ka namumuhay din doon sa mga maunlad na bansa kagaya ng Estados Unidos, ng halimbawa yung ilang maunlad na bansa, kung makikita mo, yun ay standard or above pa yung halimbawa kagaya ng US, yung pamumuhay, yung sinasahod ng mga tao ron, standard to above pa ang sinasahod nila, kaya maganda yung pamumuhay nila ron. So ngayon, yung bawat isa kapag ikaw ay nakatrabaho, so makapamumuhay ka ng sapat kasi nga naibigay nila yung karapatan mo at above pa. Halimbawa, kung kailangan ng kinikita mo lamang yung standard, halimbawa dito sa ating bansa, at 40,000, makapamumuhay na yung 5 katao sa pamilya na maayos. So ngayon ay doon sa ibang bansa, yung halimbawa 40,000, mas above pa ron kasi nga maunlad na maunlad yung bansa nila. So kung tayo ay mamumuhayin doon, so maganda yung pumuhay at to above pa, yun ang mas maganda. Kaya lang ang problema natin, hindi pa natin mapaniginipa, hindi pa natin yung ating perspective na dapat na magampanan ng pamahalaan from abiding UN ay hindi natin basta mabot. Dahil nga yung full employment pa lamang, hindi na natin makamit pa. Marami pa yung unemployed, million pa. So dapat kukumplituhin muna yun with the standard salary. So yun ang dapat na mangyayari. Kasi nga from our minimum wage, mababa yun to the standard. Tapos marami pang unemployed. Kaya nga dapat sana mapag-iba yun ng ating administrasyon ngayon, yung pagkakaroon ng full employment to a good salary. Halos maabot nyo na yung standard na palangkas ng karapatan. So may ibigay dapat yun. At totally, kahit na hindi pa man abot yung full employment to standard salary, at least basically ay makapumuhay ayon sa karapatan yung mga Pilipino, kagaya na mayroong naayudahan na ganito yung ating mga kababayan na mayroong ganitong social services. Even though walang trabaho, you can basically live with rights, with our rights. Kasi nga dapat talaga yung pamumuhay natin ayon sa karapatan, standard nga. Usually kung ganyang hindi pa naiibigay, so everybody has the right para makamumuhay ayon sa karapatan. So yung basic, at least maibigay kahit pa paano, may tirahan ka, mayroon kang kakakainin. So yun ang maibigay ng gobyerno. At kung paano sila mag-improve, siyempre ano yung gagawin ng gobyerno, mabigyan mo ng pabahay at nakakainin, siyempre they should earn. So bibigyan mo ng trabaho yan kahit pa paano, para kung halimbawa yung pabahay at saka yung kakainin nila, at least mayroon silang i-amortize doon. Hindi basta puro tulong. Para kang sinustentahan mo na asawa mo yun o anak mo, di ba? Pero kailangan naman gawin ng gobyerno yon as rights nila. Pero hindi panghabang buhay or truly gaganon ang gagawin sa isang tao para habang buhay. Yun ay hanggang hindi pa naabot lamang yung full employment at sila ay hindi pa na bibigyan ng trabaho or by halimbawa by a number of person na maaaring under pantawid ka pamilya or andyan sa food stamp. So kung magbabatch by batch ka dyan para bibigyan mo ng trabaho yan, parang gagraduate ka na nga doon sa pantawid ka pamilya halimbawa or dyan, hindi mo naman so mananatili ka ron hanggang hindi ka nabibigyan ng sapat na trabaho or employment para ikaw ay makapamuhay na maayos. Kasi kung tatanggalin ka doon, mga abuti ng pamilya mo, maaaring gumawa ka pa ng hindi mabuti. So mabuti na yung ganyan kasi maiwasan mo gumawa ng masama. Pagkatapos, ikaw yung makapamumuhay na maayos. Diba walang gutom? Konsensya rin ng gobyerno at nalipo ng Pilipino. Naglipa na yung mga gutom ng mga Pilipino. Diba? So karapatan nila natamasahin din yung mayroon sa bansang ito na hindi naman nila natatamasa kasi wala nga silang trabaho. So gobyerno mayroong yan ay ng gobyerno, yan ay kanilang trabaho at yan ay kanilang responsibilidad doon sa kanilang mamamayan, kaya nagbubuhan ng gobyerno.
So, kaya dapat ay maibigay nila yung from the basic to the talagang standard na maibibigay nila doon sa mga mamayang Pilipino na according to the right. So yun. So gabay ng ating Panginoon Diyos ang pamahala na mapag-uusay nito ang pamahala upang mabigyan ng trabaho lahat at maidahan ng mga hindi sapat ang kita at mga walang kinikita o trabaho. Yan. So yun dapat sana yun ay magabay ng ating Panginoon Diyos ng gobyerno para makapamahala sila ng mabuti, maibigay nila yung sapat na kabuhayan para sa mga mamamayan at mabuting pamamahala syempre from the peace and order o bibigyan ng kapayapaan or justice. Ngayon ay sa ibang impormasyon na ating nakalap naman ay yung CHR o Commission on Human Rights ay naglunsad ng complaint portal o CHR mismo na yung Management Information System Monitoring Outlet na ang layon ay ma-digitalize yung kanilang complaint section at mabigyan ng pagkakataon ng vulnerable sector na makareklamo through this complaints portal. So yun, yung ating Commission on Human Rights ngayon ay umusad for digitalization na mayroon na sila ngayong complaint portal. So pwede ka na makapagreklamo yung sino mang Pilipino na kung sa tingin nyo kayo ay lalabag yung karapatan ninyo. So through internet ay pwede kayong mag-submit yung reklamo nyo doon sa Commission on Human Rights kesa pupunta pa doon sa region. Kasi yung Commission on Human Rights, ang opisina nun, every region lang. So ang region natin, hanggang region 13 yata yun, tayo. So hanggang doon lang yung ating Commission on Human Rights from the capital region, from the head office nila. So doon lang pwede makapagreklamo yung ating mga kababayan kapag ikaw ay nalaban yung karapatan mo. So halimbawa, nandun ka sa probinsya, napakalayo nung kung saan yung regional office nila at kung ikaw ay mapupuntahan nila, paano ka makapupunta ron. So, napakalayo, lalo na kung tatawag ka, napakamahal noong long distance. So kaya yung portal, malaking bagay dala, almost naman ay naaabot na ng internet ngayon yung malalayong lugar, mga probinsya. So ngayon ay pupunta ka na lamang noong nung mga yung mga vulnerable sector, halimbawa naalabag yung yung ating mga kababayang magsasaka, mga mahihirap. So ngayon ay medyo problema pa rin nila siyempre yung pag-access ng computer, maaaring hindi sila marunong magpapaturo para makareklamo. So ngayon ay yun yung lang dapat nilang revisahin dyan, paano kung ganun yung mga kababayan natin na lapag yung karapatan. So paano sila pupunta ng computer shop para ireklamo yun, di ba? So sinilalapitan nila doon sa halimbawa sa bayan nila ay binabuso, halimbawa mabuso ay nasa gobyerno, halimbawa ay sa barangay, di ba? So ngayon pahirapan ngayon kung paano, halimbawa paano sila lapit doon sa reklamo through that kung hindi sila marunong, di ba? So yun ang isang dapat na tingnan din ng Komisyon ng Karapatang Tao, yung vulnerable sector. Kaya nga sila naging vulnerable, maaaring illiterate sila for the computer para maipadala yun. So yun ang titingnan nila kung paano sila matutulungan at mabigyan ng ilang mga tips. So paano kung wala kaming alam, halimbawa na makapag-computer, so sino tutulong sa amin na complaint, yung mga dapat tingnan. So makarereklamo dito ang ating mga kabayan, lalo na sa malalayong lugar na through internet. So yun, maipapay nila yung kanilang complaint nga. So yun yung problema lang. So maliban dito sa less cost, yung maipay nila ang complaint nila kung saan malayo at costly ang pagpunta sa mga regional offices para makareklamo. Yun know, kaya mahal yung pagpunta ng regional office niya. Kaya ginawa nila through portal. Maaaring ma-reach ang regional office na magre-reklamo na mula doon sa internet. Kaya lang yung ilang mechanics na maaaring nila tingnan yung literacy ng mga kababayan nating vulnerable para makapag-computer, pumunta ng computer shop para i-reklamo yun, di ba? Lalo na kung wala ka pang pera.
yung 20 pesos, pahirapan din. So yun, so ngayon ay maliban dito sa less cost systematic complaints, ay ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating CHR ay magpahiral ng fair justice from the victim of human rights violations at anumang mandato nila na dapat nilang ipaglingkod at pagbibigay ng katarungan. So maging mahusay sila sa pagpapatubad ng kanilang tungkulin at hindi maging bias o umabuso din tulad ng mga abusado sa kabuuan ng pamahalaan. So God guide you at enlighten you with Mother Mary. So yung ang pinakamahalaga sa lahat, kung mayroon ka man systematic kung ganyan, para makapagreklamo ang CHR o para sila ay mareklamo, ay syempre yung hindi ito para pangitang tao lamang para maabot sila, kundi you will give a fair justice to all, diba? At walang kinikilingan. So yun ang pinakamahalaga doon. So sana ay walang ganon na mga naranasan ng ating mga kababayan sa ating CHR na mayroong inequality, kagaya ng ating halimbawa sa PNP o ibang ahensya, sa ating korte o sa ating justice na mayroong inequality kapag nagre-reklamo. So hindi nabibigay ng katarungan. So yung ating CHR, iwasan na kayo ay maging kagaya nitong mga abusado sa pamahalaan na inyo rin na-aksyonan na umaabuso din sa kanilang tungkulin. So kapag kayo pa ay naging kanyan, so wala na lalapitan pa ang mamayang Pilipino para mabigyan ng hustisya kung yung pamahalaan nilalapitan nila ay abusado at kayo umabuso rin, saan palalapit ang tao, di ba? So yun ang problema malaki doon. Kaya dapat yung hanay ninyo ay maging strict, to be transparent and accountable. Dahil kapag kayo umabuso, wala na pupunta ng tao kapag naabuso na yung karapatan nila from the government, di ba? Kasi kayo yung lalapitan ng mga naabuso ng halimbawa pulis, nasa gobyerno, di ba? Or even na mga pangkaraniwang mamamayan na mayroong pwedeng makapang-abuso, di ba? So ngayon, kapag kayo ay hindi ba sana yung sa mga kapangkaraniwang mamamayan, pwede sila makalapit sa ating pulisya or any court. Pero kung halimbawa yung sa gobyerno, kapag yun yung mabuso sa tao at kayo ay naging abuso rin, problema malaki, wala na lalapitan yung mga tao, di ba? So kaya kayo dapat ay maging accountable higit doon sa ating mga nasa gobyerno, kasi kayo ang last line na po pwede puntahan ng mga may Pilipino para kung sila'y maaabuso, halimbawa nung nasa pamahalaan, particular yung ating mga nasa pulisya na mayroong maraming umaabuso o nakakaabuso sa kanilang tungkulin, nalilimutan nila yung matinong peace and order. So kapag nalapitan sila at kapag sila umabuso rin, kawawa yung tao na naabuso, sila ay mamumuhay ng na chaos o suffer yung pamumuhay nila, di ba? Kasi hindi nyo natulungan sila for katarungan, kasi nga hindi kayo kung kayo ay nagkukulang o nagiging mali or naging abuso, yan, at naging hindi mahusay sa inyong panunungkulan. So kaya dapat accountable at maging mahusay kayo kaysa doon sa ating pamahalaan, sapagkat higit na dapat mahusay kayo doon sa ating mga nasa pamahalaan. Kaya nga puro lawyer kayo dyan, dahil sa yung mga nasa pamahalaan, kapag umabuso yan, kayo yung huling malalapitan ng mga tao. So kaya kapag hindi kayo malalapitan ng mga tao at kayo ay magiging abusado rin, so problema malaki. So sana magabayan kayo ng pananampalataya, maliwanagan kayo at kayo ay mahusay sa inyong tungkulin, at mula dito sa inyo inululusad na iba't ibang mga programa para maging effective, efficient, at kayo ay makapaglingkod ng lubos sa mamayang Pilipino. So sana maasahan kayo ng mamayang Pilipino sa hinggil doon sa balangkas ng karapatang pantao, kung paano sila pagtanggol at protektahan sa kanilang karapatan, di ba? At so yun, at muli ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang samayan ng Pilipino, mga buong mundo, mula sa ating pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya at tungkulin yung karapatang pantao. Ang mamayang Pilipino naman ay sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting mamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa at madali ang ating kaunlaran. Yan. At mamumuhay tayo ng maunlad at mas madali ang kaunlaran. At higit sa lahat ay ating
ating isabuhay ang mabuting balita upang sa gayon ay tayo ay lubos na magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa kabutihan na itong na tayo ay yung nasa pamahalaan na mamahalan ng mabuti, yung mga may sumusunod sa pamahalaan. Sapagkat yan ay kaakibat ng mabuting balita na tayo ay yung pamahalaan ay tayo ay nagdidisiplina o sumusunod tayo dyan. Yung nasa pamahalaan naman, sila ay naglilingkod ng maayos. So yun, at muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion sa linggong ito mula dito sa ating tinuyang ito na issue mula doon sa food stamp at dito sa pag-aksyon ng human rights sa mga complaints ng pagsasagawa nila ng mga efficient o effective complaint process. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.